Naku, grabe ito guys. No? Nabulabog ang umaga nating lahat dito sa inilabas po ng Office of the President patungkol dito sa pag-relieve. No? Trending po ngayon ito, ngayong umaga, mga kababayan, ang pag-relieve po kay PNP Chief Nicolas Torre III, mga kababayan. Nabigla ang lahat at natuwa ang mga DDS. 'Di ba? Mga kababayan. So, ayun po, mga kababayan. Itong papel na ito ay galing po mismo sa Office of the President. Inilabas mo ito ni Lucas Bersamin. Mga kababayan, General Torre, you are heard by relief as Chief PNP, effective immediately. Grabe, agad-agad. So, ano kayang dahilan? So, yun ngayon yung inaabangan natin, ano, mga kababayan. Alam naman natin na merong girian, no? Si PNP Chief at saka si John Beck Remulla. So, siguro hindi naman ito ang dahilan, diba? Mga kababayan. Pero kung makikita nyo po sa papel, yan, wala hong nakalagay dito, no? Kung bakit agad-agad na nirelieve, no? Si PNP Chief Nicolas Torre. 'Di ba? So wala pong nakalagay, mga kababayan. So sa akin, sa pananaw ko lang, sa akin lang kasi ngayon, alam naman natin, talagang matinik itong si PNP Chief sa paghuli sa mga kriminal. Alam nyo naman kung sino ang mga napahuli at napakulong ni PNP Chief Nicolas Torre III, mga kababayan. So si Kibuloy, dating Pangulong Duterte, Tevez. So, di ba? So, sa tingin ko, alam nyo naman, ngayon, sa akin lang hindi ko naman pinapangunahan yung isip nyo, sa akin lang kasi wala pa naman. Ayaw natin pangunahan ng ating Pangulo kung ano man ang naging disadya dyan. Pero sa akin, sa nakikita ko, kasi wala naman ho nakalagay dito, mga kababayan, kung bakit siya tinanggal. Basta nirelieve lang siya, walang reason kung bakit siya tinanggal. So sa akin mga kababayan, sa akin lang, kasi alam naman natin ngayon, grabe ang korupsyon sa mga flood control project. At isa ito si PNP Chief na matinik na pulis sa pag-imbestiga. No? O baka sa akin lang baka ito'y kunin ng Pangulo para imbestigahan itong mga anomalya sa flood control. So sa akin lang yan, mga kababayan, hindi ko kayo dinadamay pananaw ko lang yan. At maganda yon sa akin. Kung si PNP Chief ay kunin at imbestigahan itong mga anomalya sa mga flood control, alam naman natin, talagang subok na yan. Walang pinapasino yan. Diba? Kung ito yung mag-imbestiga, baka lahat na sangkot niyan mananagot. Alam naman natin ngayon, merong mga matataas na opisyal ang sangkot dito sa mga issue, sa mga anomalya sa mga flood control, mga kababayan. Diba? Pero kayo mga kababayan, anong makokomento nyo? Kasi biglaan diba? Nawandang ang lahat Kahit ako, nagulat ako nung nabasa ko kanina sa news. Inilabas, no? Grabe. At kinonfirm mismo ng balita, Office of the President, mismo ang Pangulo natin, no? Ang nagpatanggal kay PNP Chief. No, mga kababayan. So kayo, ano ko ang masasabi nyo dito? Yun sa akin, opinion ko lang. Pero mga DDS, wag muna kayo magsaya. Antayin nyo muna yung 2 araw. 2 days muna bago kayo magsaya. Huwag muna magsaya, di ba? Mamaya mapasok na naman kayo. Di ba? Mapasok na naman kayo sa inyong mga pinaggagawa kay PNP Chief. Di ba? Kahapon lang nakita pa natin si PNP Chief nandun po sa libingan ng mga bayani kasama ko ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba?
At doon din, binanggit din ng Pangulo na mananagot ang mga sangkot sa korupsyon at hindi hahayaan itong mga mapansamantala, no, sa kaban ng bayan, o hindi hahayaan ng ating Pangulo na sirain at yurakan ang ating bansang Pilipinas sa mga ganid sa kapangyarihan at ganid sa pera. Kaya sa atin, PNP chief, nakita ko naman talagang magaling po na pulis ang PNP chief natin. Kung ano man po ang naging decide ng ating Pangulo, wala tayong magawa dahil yan po ang kanyang mando. Diba? So, for sa akin, magaling na pulis po si PNP chief, mga kababayan. Diba? Ngayon, mga kababayan, ano pong masasabi nyo at makukomento nyo? So, ito naman ho, mga kababayan, dito naman tayo, another balita naman tayo. Itong nangyari sa project na nandoon na pinuntahan ng ating Pangulo sa Benguet, mga kababayan, na 260 million ang budget. Pero nakita nyo naman kung anong itsura. Ito. Ano ba yun? Ito yun. Pinuntahan ng Pangulo. Yan. Ito yun. So sa Benguet po yan na pinuntahan ng ating Pangulo. 260 million po ang budget. Nakita ko ng Pangulo ay walang katibay-tibay itong nilagay nila na mga pangharap para sa mga kung may mga nabibitak ng mga lupa o mga bato, mga kababayan, o kasama ng Pangulo dyan ang ating Mayor Magalong ng Baguio. Diba? Mga kababayan. At ayon dito, kay Secretary ng DPWH, Bunuan, nilinaw po ni Department of Public Works and Highway, Secretary Bunuan, mga kababayan, na ito. Tingnan natin ito muna. Ay, dito. Yan. Ayan, tingnan nyo naman yan, Ayan. 260 million. Ganyan. Ang lupet. Walang katibay-tibay, ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Okay. Sinabi ho dito ni Secretary Bunuan na ang proyekto ng Administrasyon Duterte ang tinawag ni President Bongbong Marcos na useless. Ang Cannon Road Project sa Tuba Benguet. Yan mga kababayan. Useless. Sinabi mismo ng Pangulo, useless. Nagtapon lang ng pera ang gobyerno. Useless. Kasi walang katibay-tibay, mga kababayan. Diba? Ito pa. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa mga proyekto nitong August 24. August 24 yun, nung pumunta sa Benguet. Sinabi niyang dapat panagutin ang mga nasa likod ng mga palpak kumanong proyekto. Mga kababayan, yan po ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin, yan po, ang proyektong yan, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. 260 million. Diba? Pero, bakit ganun ang nangyari? Nakita nyo naman. Ito. Yan ang Pangulo natin. Yan ang nangyari, mga kababayan. Diba? Alam nyo, sa ating Pangulo, talagang gusto niyang wasan ang korupsyon. Dahil, siyempre mga kababayan, tayong mga Pilipino o yung mga naninirahan at dumadaan dyan ang mga napiperwisyo. Pero inyo, 35% kaagad ang nawala sa kita ng mga kababayan natin na taga Benguet dahil hindi na madaanan ng kalsada. Siyempre, delikado. Mga kababayan, ikaw dadaan ka pa ba dyan? Napakadelikadong daanan kung mahulugan ka ng malaking bato dyan. Diba? So mga kababayan, ang Pangulo gustong makasan nito. Diba? Kaya yun kanina, yung sinasabi ko
na si PNP Chief Nicolas Torre, kung kukunin ng Pangulo na imbestigahan itong mga flood control, baka itong rason, baka kaya agad-agad na nirelieve siya kaagad sa pwesto na walang paliwanag, walang komento, bakit siya nirelieve. So, abangan natin. Mga DDS, wag muna magsaya. Diba? Bigyan nyo ng 2 araw bago kayo magsaya. Diba? Dahil ngayon, biruin nyo. Ayan, laging sinasabi ng Pangulo yan. Ang dami ng pinuntahan ng ating Pangulo ng mga proyekto na talagang palpak. Flood control, kalsada, diba? Palpak ang pagkagawa. Tinipid ang budget, mga kababayan. At yan ho ang gustong wakasan ng ating Pangulo. Kasi, laging sinasabi ng Pangulo, yung proyekto yan ay para mapakinabangan ng pangmatagalan ng mga tao. Diba? Yan ang sinasabi lagi ng Pangulo. Paano yan? Diba? Hindi pa nga tapos, wasak na. Kakatapos pa lang, wasak na. So, ibig sabihin, walang katibay-tibay, mga kababayan. Diba? Sa akin, mga kababayan, tama lang ang ginagawa ng Pangulo na isiwalat itong mga anomalya sa mga flood control. Hindi pagtakpan. Sino man yung mga sangkot diyan. Diba? Ilabas ang katotohanan, transparent sa mga tao. Ilabas ang buong katotohanan. Hindi katulad doon ng pangalawang Pangulo. Nilalabas na ang lahat na wakasan ng korupsyon. Abay, nagre-reklamo pa. Sinabi niya pa umano, mga kababayan. Sabi niya daw, ginagamit daw ito ng Pangulo para may magiging excuse. Diba? Tuwing may babaha. Gagamitin daw excuse ng Pangulo. Wow, antindi, ang galing, no? Mga kababayan. Hindi, sila kasi ganun ginagawa nila. Ang galing nila sa mga strategy ganyan. Yung Pangulo natin, hindi. Dahil gusto niya matulungan ng bansa at ang mga Pilipino. So kayo mga kababayan, ano masasabi niyo? Maraming salamat to.